Wala po. Nico, legal tayo ngayong gabi ha. Aka naman, reserva. Mga katuso, Reserva. para sa lahat ng mangingisda. Saludo! Let's go! Bago pa mag-umaga, gising na sa lampas. Hoy, sayad. Oh, Bitbit isang ang dangka lang baltaw. pangarap at dalangin sa Bigat ni Nico ay. makapangyarihan. Yawa. Lamig ng tubig, hirap ng hangin. Ngunit tuloy lang, para sa pamilyang mahal natin. Damihan nyo ha. Kailangan pag-asa namin. Sa bawat luso may tapang at Kita-kita lang tayo bukas. katusok. Sa bawat hinga Sa munisipyo. ay susugal. Para sa anak, asawa, Gayak na tayo mga katusok. 9:15. buhay ng mangingisda. Dito tayo sa tapat ng Santa Cecilia, Calawag, Quezon. Kahit madilim, bitbit ay liwanag. Welcome back na muli dito sa ilalim ng dagat mga katusok. At dahil nandito ulit tayo sa Calawag, Quezon, lahat ng makikita natin pwedeng pangbenta at pakinabangan tulad nitong balatang gadul ay kukunin natin yan. Dito kasi sa probinsya namin, kapag ka nakakita ka ng balatan, kwartang linaw na yan. 20. O diba? Nasa dagat pa lang, may presyo na. Pero syempre, estimated pa lang yun mga katusok. At eto na nga, nagpakita na. Ang isda na pwedeng pakulam, pwede rin naman pambenta. Kapag kaibinenta natin, dahil sa medium size pa lang yan, mga 10 to 15 pesos ang pwedeng maging benta niyan. Pero itong masarap na pusit, ayun, tuso. Kahit sabihin ng medyo maliit, aba, bebenta na yan ang mahigit 30 pesos. At kung nasa 30 pesos ang pwedeng maging benta niyan, dito sa gilid ng batuhan, may nagtatagong balatang. Nasa 20 pesos naman ang pwede nating maging benta. Kaya kailangan, hindi lang sa isda, matalas ang iyong paningin. Dahil sa ilalim ng dagat, marami kang biyaya na pwedeng makuha. O ayan, nakahuli na tayo ng pambenta. Isa na itong good size na grouper mga katusok. Medyo pinahirapan nga lang ako kaya tinanggal ko yung bato. At dinukot ko na rin pala para sigurado. Pero hindi talaga lahat ay nakukuha sa dukutan. O diba? Muntik pa makalpas. Buti na lang. Lumusot na yung sima natin kaya hinila ko na. Yun o, sigurado na. Ang panggasolina natin ito mga katusok. Malaki-laki na itong grouper na to. Pero kung nahuhuli ng buhay yan, mas mahal ang presyo niyan mga katusok. Pero okay na yan. Ang mahalaga ay importante. At eto ang isa pang grouper. Ayun, tusok. Tatakas na sana yun mga katusok. Pinahabulan ko lang ng pana. Mabuti na lang. At inabutan. At nang masigurado ko na magandang pagkakatusok, tsaka ako hinila yung ating tunod. O ayan, kwartang linaw na naman. Tapos dito naman sa ilalim ng madilim na butas, may nakita akong maitim. Siyempre, kapag mahilig sa madilim at laging nasa sulok, itiman yun. Oh, baka kung ano naman ang iniisip nyo ha. Nasa ilalim tayo ng dagat kaya isda lang ha. Katulad nito, nakasuksok na naman sa loob ng butas. Pero hindi naman siya maitim. Sa pamilihan nga pala, bibihira mabili ang ganyang klase ng isda. Karaniwan, inuulam lang namin yan. Ayun, tusok. Ito yung tinatawag na maming mga katusok. Pero hindi yan bawal hulihin. Ganito yung maming na bawal hulihin. Minsan kasi akala nung iba dahil sa maming din ang tawag, yan na yung bawal. Medyo madalang talaga ang labas ng isda ngayon mga katusok. Buti na lang kahit pa paano, nakakahuli tayo ng paisa-isa. Kapag kainipon, makakapambigas na. Katulad yan, nagkakahalaga na yan ng nasa 15 pesos. Pwede na yung makabili ng 1/4 na mantika pamprito. Pero ito yung masarap sa ginataan mga katusok. Ayan o, ang laking ubod. Tinusok na daw ni Ariel yan, pero nakawala kaya tinawag niya ako. At nang lumabas na ang ulo, ayun, tusok. Tinamaan sa may pisngi mga katusok. Hindi man nasentro pero maganda ang tama. Kaya lang, malakas pa pala itong ubod. Nang magpaikot-ikot ang kanyang katawan dun sa pana, ayun, nakatakas. Ganun talaga ang buhay, hindi common na tusok mo na, ay iyon na kaagad. Pero tingnan nyo, hindi siya lumayo mga katusok. Nandun lang siya sa palipaligid kaya habang nagre-reload ako, tinututukan ko siya ng flashlight para makita ko pa rin kung saan siya tatakbo. Tapos parang nananadyahil na nakapag-reload na ako. Ayun o, kumaripas na papalayo. Pero syempre, hindi natin yan tatantanan. Ang sarap kaya na panggata niyan. Ang laki pa naman o, baka may 1 kilo na yan mga katusok. At nang medyo nalapitan ko na, tinamaan na naman sa may ulo. Pero nakawala na naman
lang yan mga katusok. Grabe, ang lambot kasi nung laman niya kaya kapag ka nag-ikot-ikot siya, nawawasak yung laman. Nakakatakas. Pero mahina na yan mga katusok kaya hindi na yan makakalayo. Tingnan nyo yung langoy niya, oh. Dahan-dahan na lang siya. Ayan, tumigil. Sa ulo natin tutusukin. Ayos, tinamaan. Pero nakawala na naman. Grabe, malapit nang maputol yung leg niyan. Tapos dahil hinang-hina na siya sa dami ng tinamong tusok, ayan, sumuksok na lang. Pero sa pagkakataong yan mga katusok, hindi na yan makakawala. Kasi pang-apat na yan eh, tingnan mo. Hindi na siya maitsurahan. Tapos hindi na rin halos makagalaw. Sigurado na ang pangginataan. Amazing! Lagi na napupunit. Tayo. Malambot kasi ang laman ng ganyang ubod mga katusok kaya madali siyang nakakapigtas. Eto hindi na malambot ang laman mga katusok pero nasa loob ng butas kaya sinilip muna natin bago natin tinusok. Ayun, tusok. Ayos, tinamaan mga katusok. Ang lakas ng pulupog sa ilalim. Isa nga pala itong bukawin mga katusok. Tinatawag din na bag-angan kasi mamula-mula na yung kulay niya. Pero sa Marinduque, ito yung tinatawag na canoping. Ang ganitong uri nga pala ng isda mga katusok ay nakahanay sa mga tinatawag na emperor fish. At eto naman, yung dalagang bukid. Pero habang sinisipat ko, ayun, tumago na. At dahil hindi ko na makita, tinurn off ko na yung camera. Nung i-turn off ko, tsaka naman nagpakita, kaya ayun, tinuso ko na. Siguro, kaya mahihain siya sa camera, kasi nga, dalaga pa. Ayaw niya ng tinutusok nang may nakakakita. Pero itong good size na lapu-lapo, kahit sumuksok sa ilalim ng butas, sa talas ng paningin ni Ariel, nakita pa rin siya, ayun oh. Good size na ito mga katusok. Ito yung mamahalin at nabibili ng buhay. Ayun, tusok. Ayos na. Tinamaan na naman ng maganda. Ang lakas ng kulupog niya. Pero dahil nga nakasuksok sa loob ng butas, dinukot ko muna para masigurado kung lumampas yung sima ng ating pana. Nang makapa ko na yung lapu-lapo at natiyak ko na yung sima ay lumampas sa kanya. Eto, hihilahin na natin ng dahan-dahan mga katusok. Siyempre ang paghila, dahan-dahan lang muna para matyak natin na hindi na yan makakawala. Minsan kasi kahit ang ganda na ng pagkakatusok, nakakawala pa. O ayan, ang sama ng tingin niya. Good size na lapu-lapo na to mga katusok. Sigurado na nabebenta tayo nito ng mahigit 100 piso. Lapu-lapo. Original. Pero dahil madaling araw na at napakalaki na rin ng hibas at nagugutom na rin kami, eto, umahon na kami dito sa hibasanan mga katusok. Pagkatapos yung iba nga pala dun sa mga kasama natin, pumunta dun sa tabi. At kanina habang namamana pa tayo, ang ginawa nila dun sa tabi, nag-ihaw na sila ng mga isda na pang-ulam natin. Eto nga pala, yung mga nahuli natin, hindi karamihan. Pero malalaki naman yung iba, may pang-ulam at may pang-benta na rin. Pagkatapos, yan, eto yung malaking lapu-lapo na nahuli natin. Nasa kalahating kilo na yan mga katusok. At eto naman yung ubod na mahilig magpahabol kanina. Ang haba nung ubod na nahuli natin. Tapos yung ubod na yan, may mga tusok-tusok ng tarong o salungo. Ito mga tinik ng salong. Tapos eto naman yung lahat ng mga balatang gadul na nakuha natin kasama rin sa mga kasamahan natin. Nabot kami ng malaking hibas. Ayan, dito muna kami magkahapunan. Ang oras sa buong Kapuluan, alas 2:15 ng madaling araw. Try mo. Sige, sige, kain. Yo, sarap pang inihaw oh. Injury, natinik ng lamig. Kaligkig. Mas ba ito? Parang malinis. Wow. Sinugba. Madugo mo to. Matakot ka ini. Ako yung dito mo ito yan. Kasi yung atay na. Lasang inihaw. Lasang yapak. Ulam mo. Bro, tabok mo di mas. Ito dalawa mo talaga. Kinalangan mo. Hirap ng lamesa, gumagalaw. Ito sa bantay gawa ng alon. Nasa lahat. Ano nagkatsa-tsa eh. Hindi malayo pa kayo eh. Ngayon, ito na sa uli. Nga mga tapos na lang iniwan. Ang nagwagi. Hindi kinaya. Wala pala kayo ayo. Maliit bang katawan. Payat pa yan. Bismillah tayo pare. Pare.
Alam na nakain na ba? Lamok bangi. Kasi boy. Oh, tubig! Inumin! Thank you for watching mga katusok. Kita-kita ulit tayo sa susunod na adventure. Ingat po kayo palagi.